Live mula sa Green Hills, San Juan, Metro Manila, Philippines. Ako si Radyo Man Lourdes Escaros. Makakasama ho natin si Congressman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang hapon, Lourdes, at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa RMN Manila. Congressman, wala na po si Attorney Harry Roque sa Pilipinas. Siya po ay nasa dahig na sa the Netherlands. So paano po natin maipapabalik yan? Wala naman daw po siyang kaso para siya ay arestuin, pabalikin at i-hold. Well, so yan siguro yung pag-uusapan sa Friday ng Quadcom na magkakaroon ng committee hearing. Pero ako nga, pinag-aaralan natin sa Makabayan yung the legal way, yung pwedeng siyang mapabalik sa Pilipinas dahil meron siyang pending na warrant of arrest dito sa House Committee, sa committee. Kaya kahit na sinasabi niya wala naman daw siyang kaso at wala siyang at wala siyang hold order, ayun, pag-uusapan niyan sa Friday para sagutin niya kasi marami siyang iniwan dito na nakahang na mga tanong na hindi niya naman sinagot. Even yung mga dokumento na submit sa kanya ng Quadcom ay hindi niya rin nagawa. Congressman, yung warrant na sinasabi po ninyo, sa korte ho ba ito o sa Quadcom? Ito yung warrant of arrest sa House of Representatives, sa Quadcom. Okay. Yun ang sinasabi niya kasi, Congressman, no? So, yan ay warrant of arrest nyo lang. Hindi naman talaga sa korte. So, hindi niyan maharang ang kanyang paglipad. Well, kaya nga pinag-aaralan namin sa Quadcom kung paano yung gagawin. Hindi ko lang sure, parang meron din siya yatang pending na kaso on trafficking. Oo. Dahil doon sa Pogo, doon sa involvement niya sa Pogo. So ito yung pwedeng maging dahilan na pwede siyang mapauwi dito para harapin niya rin yung Quadcom, harapin na rin niya yung kaso. Congressman, nalaman ho ba niyo saan siya dumaan talaga? Kasi maraming nagulat, biglang lumitaw siya dyan sa the Netherlands. Well, hindi natin alam kung paano siya nakadaan. Yung kasi maraming speculations nung nagtago siya dahil sa meron siyang warrant of arrest sa Quadcom ay hindi na natin alam talaga kung saan talaga siya. Ang huling sighting sa Tawi-Tawi siya dumaan. Pero for sure, ako naniniwala ako may mga katulong ito na mga dating opisyal na merong impluwensya pa rin dito sa ating gobyerno, like yung mga siguro sa BI or sa mga police, sa foreign affairs, etc. Baka meron pa siyang ganun ganong mga influential personality na siyang tumulong sa kanya para makaalis. Kasi supposedly yung pagpunta niya sa Netherlands ay dapat meron siyang visa. Opo. 'Di ba? At meron siyang so yun, paano siya nakalipad diyan kung hindi siya ng BI? Kaya talagang yun din yung aming iimbestigahan at titignan yung truth tungkol dyan. Congressman, maaaring wala na talaga siya sa Pilipinas nung pumunta siya dyan sa the Netherlands. Oo. Pwede. Maaring wala na siya. So, ang huling bali-balita nga pero hindi confirmed, 'di ba, sa Dubai, sa UAE. So, nandoon. Pero wala pang makapagtukoy talaga eh. Kung nandoon man siya sa UAE, sa Dubai, pero bakit walang masabi ang BI? Hindi naman nila sinasabi na umalis ng ganitong araw. Naniniwala ho ba kayo na iisa lang yung tumulong sa kanya at dito kay Alice Goo at yung kanya pamilya? Naniniwala ko na meron talagang influential na mga tao na talagang malakas dito sa may mga personality kasing mapera, 'di ba, dito sa Pogo, 'di ba? At meron ding mga nasasangkot na mga opisyal ng gobyerno natin dati. So, naniniwala ko na maaari na may relasyon yung nagpalabas, maaring isa lang yung nagpalabas kina Goo at kay kay Harry Roque. Balikan ko po yung sa Biyernes. Pag-uusapan po ba kung
paano siya mapapabalik dito ho sa Pilipinas? Or ano ho ang mangyayari, Congressman? Maaring oo, isa yan sa magiging agenda no ng Quadcom kasi mga administrative na ano yan na matters na maaring mo nang pag-usapan yan ngayon. Ngayong lumitaw na siya, so baka pag-isipan na ng na pinag-iisipan na ngayon ng legal ng House kung paano talaga siya mapapabalik. Oo. Ano pong inyong gagawin at reaksyon, siya po ay naghain na ng kanyang asylum sa the Netherlands? Well, ito ay pipigilan namin kasi ang asylum binibigay lang siya ng ng government, ng adopting government sa mga politically persecuted. Yung unjustly na pinipersecute ng kanyang gobyerno. Eh siya naman hindi eh. Meron siyang tinatakasan na responsibilidad, accountability, no? Yung may dapat siyang sagutin na kaso at pananagutan dito sa dito sa House of Representatives. So, maaring magamit din natin yung kanyang may something like nabasa ako about trafficking na related sa Pogo na kaso niya. Pero hindi ho ba mas magamit niya po yung inyo pong apila na wag siyang na siya'y pigilan, no? Para sabihin sa gobyerno ng the Netherlands na tingnan niyo pinipigilan nila ako. Ito ay talagang panggigipit sa aking karapatan. Hindi naman kasi baka may intindihan ng siguro ng Netherlands kung bakit natin siya pinababalik. Hindi naman natin siya pinipigilang mag-abogado, no? Kay dating Pangulong Duterte, ang hiling lang natin, bumalik siya rito para sagutin niya yung mga tanong sa hearing. So, yun lang naman. Kung tapos na yun, edi bumalik siya ulit doon. So, hindi naman siya pinipigilan. Okay, Congressman, ano pong inyong reaksyon na may balita ho kasi na possible na hindi sumuko sa ICC? Ito pong si Senador Bato de la Rosa, taliwas sa kanya mga naunang sinabi noon. Ito ay pwede siyang magtago sa kamay ng Senado. Ano pong reaksyon po ninyo rito? Well, siguro with due respect po sa Senado, no, sa ating Senate President kasi may mga statement na siya tungkol dyan. So wag naman sanang gamitin yung institusyon para mapigilan na mapapanagot si Bato o si De La Rosa doon sa kanyang involvement sa crime against humanity kasi isa rin siya sa talagang malapit na mabigyan ng warrant. Kaya sana ay gumulong ang justice kasi kung hindi naman natin siya kung pipigilan siya ng Senado, so magiging responsable ang Senado doon sa pagtatago ng katotohanan at hindi makuha ng ating mga biktima ng pamilya, biktima ng EJK, yung justisya. Kaya nakikusap tayo sana sa ating with due respect sa Senate na makikooperate sa sa ICC at sa Interpol kung sakali. Ito sabi niya para eksakto, Congresswoman, kasama yan sa courses of action na pwede kong gawin. Well, kung wala tayong makita na hustisya dito sa bansa, bakit ba naman ako susuko sa kanila? Pag nandyan daw siya sa loob ng Senado, wala naman siyang magawa. Alangan naman daw sabihing palayasin niya ako. Palayasin siya pag nandyan ako sa loob. So palayasin niya ako. Pag papalayasin niya ako, then depende rin, titingnan kong sitwasyon kung lalayas na ba ako o hindi. Ang point niya lang, tatago talaga siya sa Senado. Well, ang pakiusap ko lang kay Senator Bato, wag siyang mag-feeling biktima. No, hindi siya yung biktima dito sa crime against humanity. Isa siyang suspect. Kaya kung gumulong ang hustisya sa ICC, both for the victims at para din sa mga akusado, and be it. Kasi yun naman talaga yung proseso natin, yung due process. Kaya wag siyang magtago kasi otherwise, hindi natin talaga makikita yung katotohanan at hindi natin mapapanagot. Ngayon, kung gumulong ang hustisya, due process sa ICC at mapatunayang hindi naman pala siya dapat panagutin or hindi siya guilty, so, nasa kanya yung hustisya, di ba?
So, kailangan niyang maging matapang lang siya, no? Maging matapang siya as bato, na katulad ng pangalan niya, naharapin yung kanyang, yung kanyang kaso. Pero binigyan ho siya ng ng positive response nung kanyang tatay sa Senado. 'Di ba? Kaya siguro nagkaroon siya Malakas ng ang loob. nabuhayan siya ng loob na pwede pala ako magtago. Parang malakas ang loob niya na meron siyang sanctuary diyan sa Senado. Pero yun nga, pero binanggit naman ni SP, 'di ba, na kakanlungin siya hangga't hindi na exhaust yung lahat ng mga legal Pero kung Remedies. hindi na talaga mapigilan, legal remedy. Kasi kung hindi na ito mapipigilan, kasi pag nasa ICC na to, under the jurisdiction na to ng ICC, hindi na sa ating mga korte. So, ganun din naman yung sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaya wala siyang gagawin kundi pumaloob doon sa due process sa proceedings ng ng pagkuha ng hustisya under the ICC, kasi dito nga sa Pilipinas talaga ay hindi naman talaga gumulong yung o mabagal, no? Ilang taon yun, 8 taon na hindi talaga nakakuha ng hustisya yung mga biktima ng AJK at ng pamilya niya. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang hapon, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Lourdes. DZ